Matagal nang tiwala si Vladimir Putin na mananalo ang Russia sa digmaan sa Ukraine, na inaasahan niyang mabilis matatapos pero hindi nangyari. Dapat sana ay mapaluhod ng Russia ang Ukraine, pero hindi ito nangyari. Ngayon, para kay Putin, ang tagumpay ay ang mapilit ang Ukraine na ibigay ang Donbas sa Russia. Hindi ito lahat ng gusto ni Putin. At kung may masasabi ang Finland, hindi rin ito makukuha ng presidente ng Russia. Nagpadala ang Finland ng matinding mensahe kay Putin na hindi nito kailanman kikilalanin ang kanyang autoridad bilang leader ng Russia. Nayugyog ang Kremlin, pero maaring umaasa pa rin si Putin kay Pangulong Donald Trump ng United States. Noong Oktubre 18 iniulat ng British Broadcasting Corporation ang ilang pahayag ni Pangulong Alexander Stubb ng Finland na ininterview sa British Broadcasting Corporation Radio 4's Today Broadcast. Malinaw na sinabi ni Stubb na hindi kailanman kikilalanin ng Finland ang Crimea bilang bahagi ng Russia. Ang peninsula na inangkin ni Putin noong 2014 ay higit 10 taon ng okupado ng Russia. Wala itong halaga kay Stubb. Simula ng aneksyon ng Crimea, unti-unti nang hindi umaasa ang Finland sa Russia bagbakayik sa sa kalakalan, ayon sa Center for European Reform. Nagpakita ito ng chart na 18% ng import ng Finland ay galing Russia noong 2000 at 2015 isang taon matapos ang aneksyon ng Crimea, bumaba ang inaangkat sa 11%. Kahit tumaas sa 14% sa mga sumunod na taon, bumaba rin ang inaangkat sa 8%. Noong 2022 ng salakayin ni Putin ang Ukraine, pinakita ng Finland sa Russia ang pagiging seryoso nila sa pagbabawas ng kalakalan na ginagawa na nila ng higit isang dekada. Ngayon, binigkas na ni Stubb ang ipinapakita ng kilos ng Finland. Ngunit hindi lang Crimea ang iniisip niya. Noong Oktubre 17, bukod sa pagtalakay kung paano hindi kailanman kikilalanin ng Finland ang pananakop ng Russia sa peninsulang iyon, idinagdag ni Stubb na ganoon din ang mangyayari sa anumang rehiyon na tangkaing angkinin ng Russia dahil sa pananakop sa Ukraine. Binanggit din ni Stubb ang mga rehiyon ng Luhansk at Donetsk sa Donbas. Ayon sa British Broadcasting Corporation, sinakop ng Russia ang halos 70% ng huli at karamihan ng nauna. Ngunit ayon sa Pangulo ng Finland, ang pananakop ay hindi nangangahulugan ng pagmamay-ari. Ang tanging may karapatang magpasya tungkol sa isyu ng lupa ay ang mga Ukrainyano mismo. Ayon kay Stubb, sa isang matalim na mensahe na direkta para kay Putin, hindi ito lupa ng Russia. Sabi ni Stubb, kahit pilitin pa ni Putin na kanila ito, desperado ang leader ng Russia na makuha ang mas malaking bahagi ng Donbas. Ipinaliwanag ng Al Jazeera ang ilan sa mga dahilan kung bakit sa isang artikulo noong Agosto 19 na binanggit na ang Donbas ay nag-aalok ng estratehiko, pang-ekonomiya at simbolikong benepisyo sa Kremlin. Sa ekonomiya, binanggit ng outlet ang Center for Strategic and International Studies. Ayon kay Mark F. Kantian, lubos na industrialisado ang Donbas. Noong ika-20 siglo, naging parang Rust Belt ito pagkatapos ng Cold War. Sabi pa ni Kantian, magaganda ang mga sakahan sa rehiyon. Maaaring nais ni Putin muling buhayin ang industrialisadong Donbas noong Soviet at samantalahin ang pagiging breadbasket nito para sa Europa. Gayunpaman, may isa pang ekonomikong salik na umiiral dito, mga mineral. Maraming mahahalagang metal at mineral sa Donbas na nais pagkakitaan ni Putin. Sa ulat ng Al Jazeera, hawak na ng Russia ang halos 40% ng metal resources ng Ukraine. Matatagpuan sa Donetsk ang Shevchenko Field ng lithium ore, isa sa pinakamalaking lithium deposit sa Ukraine na nasa rural na lugar. Ayon sa The Economic Times, may 56% ng hard coal reserves ng Ukraine sa Donbas na nagkakahalaga ng 12 trilyon. Kasama pa ito sa 100 at 25 trilyon na halaga ng mineral at gas na ari-arian na hawak ng mga Ruso sa Ukraine. Maraming pera ang maaring kitain sa Donbas. At nakikita ni Putin ang tinutukoy na minahan ng ginto na ito bilang isang mahusay na paraan upang itama ang ekonomiya ng Russia pagkatapos ng digmaan sa Ukraine. Ayon sa Al Jazeera, ang daungan sa Mariupol na sinakop ng Russia ay nagbibigay ng buong taong access sa Black Sea. Ang access na iyon, kasama ng ruta mula sa Crimea, ay magpapahintulot sa Russia
na kontrolin halos buong Black Sea. Paano kung madagdagan pa ang hukbong dagat nila doon? Ayon sa Al Jazeera, pinakamahalaga kay Putin ang simbolikong aspeto ng Donbas. Maraming katutubong nagsasalita ng Ruso sa rehiyon. Sa Donetsk, 75% ng tao ay gumagamit ng wikang Ruso sa bahay. Sa Luhansk, 68%. Bunga ito ng paglipat ng maraming Ruso sa Donbas. Noong Soviet era, ito ang ginagamit ni Putin na ebidensya para mapasailalim sa Russia ang rehiyong ito. Si Eric Heron, isang political scientist mula sa West Virginia University, ang nagsabi nito sa Al Jazeera. Maraming walang basehang pahayag ang Russia tungkol sa pagtrato ng gobyernong Ukrainian sa mga nagsasalitang Russian. Ang Donbas ang simbolikong sentro ng kwento ng Russia sa dahilan ng digmaan at malaki ang impluwensya nito. Kung ibibigay ng Ukraine ang Donbas sa Russia, makakaya ni Putin magyabang at gawing lehitimo ang kanyang pagsakop. Para sa Ukraine, mas lalapit ang Russia at hahaba ang kanilang hangganan kaysa dati. Pwedeng masiyahan si Putin na makuha ang Donbas ngayon kapag nakuha na ng Russia ang sapat na lakas sa rehiyon. Muling tatargetin ni Putin ang natitirang Ukraine. Marin nang sinabi ni Pangulong Vladimir Zelensky ng Ukraine na hindi niya isusuko ang Donbas sa Russia kapalit ng kapayapaan. Ngayon, sumali na si Stubb sa laban gamit lamang ang ilang salita. Sinabi ng Pangulo ng Finland kay Putin na anumang pag-aangkin sa Donbas na hindi ganap na desisyon ng Ukraine ay haharapin ng Finland sa pamamagitan ng pagtutol at pagtawag dito na hindi lehitimo. Hindi ito tatanggapin. Kaya hindi magagamit ni Putin ang kontrol niya sa rehiyon para impluwensyahan ang Finland o ang kanlurang Europa. Iyon ang unang sampal ni Stubb kay Putin. Habang bumabawi si Putin, para siyang nagtatanggal ng bakas ng kamay ng Finnish. Para mapawi ang hapdi, binigyan ni Stubb ng isa pang sampal sa kabilang pisngi. Dapat sumali ang Ukraine sa European Union kung maaari, sa NATO. Gusto kong matiyak na manatili ang kalayaan at soberanya ng Ukraine pagkatapos ng digmaan. Sa madaling salita, layunin ng Ukraine na maging kasapi ng European Union at NATO at mapanatili ang integridad ng teritoryo nito. Ayon sa Euromaidan Press, sinabi ni Stubb, "Iyan ang laban natin ngayon. Maaaring hindi maapektuhan si Putin sa pagsali ng Ukraine sa European Union lalo na kung susundin ang kanyang sinabi." Noong Setyembre, sinabi ng leader ng Russia na wala siyang problema sa pagsali ng Ukraine sa European Union ayon sa Deutsche Welle. Ayon sa outlet, hindi opisyal na tinutulan ng Russia ang pagsali ng Ukraine sa European Union. Sinabi rin ni Putin ang parehong bagay noong bumisita siya sa China noong Setyembre na nagsabing, tungkol sa pagiging miyembro ng Ukraine sa European Union, hindi pa namin ito tinutulan noon. Anya, tungkol sa NATO, ibang usapan ito. Sa madaling salita, tila sinasabi ng Russia na ayos lang ang pagiging miyembro ng European Union pero hindi sa NATO. Gusto ni Stubb na makuha ng Ukraine ang pareho. At maaaring hindi rin totoo ang mga komento ni Putin tungkol sa pagiging miyembro ng European Union. Hindi opisyal na tumutol ang Russia sa pagsali ng Ukraine sa European Union at hindi rin nila ito kayang pigilan dahil hindi sila miyembro. Mahalagang tandaan ang layunin ng espesyal na operasyong militar ng Russia. May dahilan kung bakit tinangkang pasukin agad ng Russia ang Kyiv noong umpisa ng pananakop. Naniniwala si Putin na hindi dapat maging malaya ang Ukraine. Maaaring hindi nagsampa ng reklamo si Putin sa pagsali ng Ukraine sa European Union dahil akala niya makokontrol na ng Russia ang bansa bago ito maging mahalaga. Hindi kontrolado ng Russia ang Ukraine. Ngayon, mukhang sinusubukan ni Putin na gamitin ang pagiging miyembro ng European Union bilang paraan para makuha ang gusto niya mula sa Ukraine sa kasalukuyan. Donbas. Balik sa komento ni Stubbs, may dalawang tanong. Makakasali ba ang Ukraine sa European Union? Pwede rin bang sumali ito sa NATO? Mas madaling sagutin ang tanong tungkol sa European Union dahil nag-apply na ang Ukraine at nakikipag-negosasyon para maging miyembro. Noong Disyembre 2023, inaprubahan ng European Union ang negosasyon para sa pagpasok at binuksan ito 6 na buwan matapos. Mabilis ding binigyang diin ni Pangulong Ursula von der Leyen ng European Commission na ikatutuwa ng European Union na tanggapin ang Ukraine bilang miyembro. Nasa puso ng lahat ng Ukrainyano ang Europa habang sila ay lumalaban para sa mas magandang kinabukasan. At magkasama nating mapagtatagumpayan ang laban na ito. Magkasama nating makukumpleto ang ating unyon. Sama-sama nating maisasama ang Ukraine sa iisang tahanang Europeo. Pangarap ng kanilang mga bayani at martir at ng bawat isa sa atin.
Magkasama tayong Europa, sabi ni von der Leyen tungkol sa kagustuhan ng Ukraine na maging miyembro ng European Union. Noong Pebrero, sinabi ni von der Leyen na nasa tamang landas ang Ukraine para maging European Union member bago matapos ang dekada. Pinahahalagahan ko ang political na kagustuhan at masasabi kong ang proseso ng Ukraine ay merito-based. Kung tuloy-tuloy ang bilis at kalidad nila, posible silang mauna bago 2,000 at 30 ayon sa Pangulo ng European Commission. Sandali lang, 2,030. Malayo pa iyon para sa pagiging miyembro ng European Union ng Ukraine na maaaring magdulot ng ilang katanungan kung seryoso nga ba talaga ang European Union sa pagtanggap sa Ukraine sa kanilang grupo. Nawawala ang mga tanong na yan kapag napansin mong masyadong burokratiko ang European Union. 6 na taon mula pag-apply ng Ukraine hanggang 2,000 at 29 ay mabilis na proseso para maging miyembro ng European Union. Ayon sa Pew Research Center, ang karaniwang tagal mula sa pag-a-apply hanggang sa opisyal na pagiging miyembro ng European Union ay humigit kumulang 9 na taon. Kaya't mauuna ang Ukraine ng 3 taon kumpara sa karaniwan. Ang pagiging miyembro ng Ukraine sa European Union, bagamat hindi pa sigurado, ay mukhang malamang na mangyari. Hindi pa tiyak ang pagiging miyembro ng bansa sa NATO. Ayon kay Stubb, na suportado niya at ng Finland, madalas nang tutulan ni Putin ang posibilidad na ito. At hindi lang siya ang tumututol. Noong Agosto 18 sinabi ni Trump bago ang pulong kay Zelensky sa White House na kayang tapusin ng presidente ng Ukraine ang digmaan kung gugustuhin niya. Gayunpaman, hindi kabilang sa kasunduan sa kapayapaan ang pagsali ng Ukraine sa NATO. Mukhang ipinapahiwatig ni Trump sa lahat na malinaw na sinabi ni Putin na ang pagiging miyembro ng Ukraine sa NATO ay hindi matatanggap ng Russia. Ang pagsasabi ni Trump ng mga bagay na ito ay malaking problema para sa Ukraine. Siyempre, United States ang pangunahing makapangyarihan sa NATO dahil sa malaking budget sa militar at kaugnayan sa ibang miyembro. Paano naman ang 5,225 sandatang nuclear ng United States ayon sa Arms Control Association? Ayon kay Doug Bandow sa Cato Institute noong Marso, ilang beses nang tinanggihan ng mga presidente ng United States ang Ukraine. Ang pinakahuling pagtanggi ni Trump ay maaaring siya ngang pinakabago. Pero kapwa sina Joe Biden at Barack Obama ay tumanggi ring isaalang-alang ang pagpasok ng Ukraine sa NATO. Binanggit ni Bandow na sinuportahan ni dating Pangulong George W. Bush ang pagsali ng Ukraine sa NATO. Sabi pa niya, posibleng ang suporta ni Bush ang sanhi ng mga nangyari sa Ukraine sa nakalipas na 2 dekada. Ang pangakong isama ang Kyiv sa Transatlantic Alliance sa 2008 Bucharest NATO Summit na hiling ni Bush ay naging mahalagang salik sa desisyon ng Moscow na maglunsad ng digmaan. 14 na taon na ang lumipas. Ayon kay Bandow, malinaw kung bakit gustong sumali ang Ukraine sa NATO. Umaasa itong mapipigilan si Putin sa karagdagang pananakop sa pagiging miyembro. Kung maging miyembro habang may digmaan sa Ukraine, problema ito kay Putin dahil tuloy ang pag-atake sa Ukraine. Sa ganitong sitwasyon, maa-activate ang Artikulo 5 ng NATO na magreresulta ng digmaan laban sa 32 miyembro ng NATO at Ukraine. Iyon ang dahilan ng pagtanggi ng United States. Ayaw nilang makipaglaban ng direkta sa Russia. Mukhang makatuwiran gawing NATO member ang Ukraine dahil sa lakas ng militar at kalapitan sa Russia. Pagdating naman pagkatapos ng digmaan sa Ukraine, doon nagsisimula ang mga komplikasyon. Kahit ipagpalagay natin na nagawang ipagtanggol ng Ukraine ang kanyang soberanya at napaalis ang Russia sa kanilang teritoryo, nananatili pa rin ang punto ni Bandow. Kung mabibigyan ng NATO membership ang Ukraine matapos ang digmaan, kahit pa isinuko na ng Ukraine ang Donbas, tiyak magagalit si Putin. Magagalit ba siya ng sapat para magsimula ng panibagong digmaan sa Ukraine? Hindi talaga alam ang ibig sabihin nito sa laban ng Russia sa NATO. Kaya nagsisimula ang problema rito. Para kay Stubb, na ang bansa ay sumali sa NATO pagkatapos salakayin ni Putin ang Ukraine, malinaw ang sagot niya tungkol sa NATO. Sa pagsabing dapat makasali ang Ukraine sa NATO, binigyan ni Stubb ng pangalawang finish na sampal si Putin. Ipinabatid niya sa Russia na susuportahan ng Finland ang pagsali ng Ukraine sa Collective Defense Organization. Siguro iniisip ni Stubb na baka susunod ang Finland. Opinyon ito na pinaniniwalaan din ng marami sa kababayan ni Stubb ayon sa Australian Broadcasting Corporation noong Oktubre 18. Itinuturo ng mga Finnish ang heograpiya at kasaysayan nila sa Russia. Kaya iniisip nilang sila ang susunod na target ni Putin. Ang huling issue, lalo na, ay nagpapakita ng mga kawili-wiling pagkakatulad ng Finland sa Ukraine. Kabilang narito ang pagbibigay ng 10% ng teritoryo ng bansa sa Russia dahil sa kasunduang pangkapayapaan matapos ang Winter War na pinasimulan ng Russia laban sa Finland noong 1939 naranasan ng Finland ang mawalan ng teritoryo sa Russia.
Ipinapahiwatig ng mga komento ni Stubbs na wala silang balak na hayaang maranasan ng Ukraine ang ganoong klaseng sakit. Susuportahan ng Finland ang pagsali ng Ukraine sa European Union at NATO para sa soberanya nito. Tapos na ang dobleng sampal at labis nang nababahala ang Kremlin sa hayagang suporta ng Finland. Gayunpaman, may isang paalala sa lahat ng ito. Maganda para sa Ukraine na suportado ito ng Finland mula soberanya hanggang pagiging miyembro sa dalawang organisasyon. Matitiyak nito na di na uulitin ni Putin ang pag-atake sa Ukraine. Tahimik din ang Finland sa usapan. Binibigyang diin mismo ni Stubb yun, habang binabanggit niya na si Trump lang ang tanging leader ng kanluran na tunay na may kapangyarihang dalhin si Putin sa negotiating table. Sa Radio 4 sinabi ni Stubb kay Trump na hindi mapagkakatiwalaan si Putin habang naglalaro sila ng golf. Nagbahagi rin ng opinyon ang dalawang leader. Sabi ni Stubb, hindi natin kailangan ng malaking insentibo para mahikayat ang Russia sa negosasyon. Sabi ni Stubb sa panayam, parusa ang kahihinatnan nila, kaya kailangan mong pilitin ang Russia na pumunta sa negotiating table para sa kapayapaan. At iyan ang sinusubukang gawin ni Pangulong Trump. Sa madaling salita, hindi matutokso ni Trump si Putin na makipagkapayapaan sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa kanya. Sa halip, ang presyon ang magbubunga pagdating sa digmaan sa Ukraine. At si Trump lang ang tanging tao na kayang gumamit ng uri ng presyong kailangan para umatras si Putin. Diyan tayo mapupunta. Tutulong ba si Trump sa paglikha ng presyong iyon? Posible. Habang ginagawa ang video na ito, sina Trump at Putin ay magkikita sa Hungary para pag-usapan ang kapayapaan. May mga nakakaintrigang tanong na lumitaw tungkol dito. Kabilang na kung ligtas ba talaga para kay Putin na lumipad sa teritoryo ng ilang mga bansang Europeo? Kailangan pang umiwas ng eroplano niya para makarating sa Hungary. Sa ngayon, ang Hungary ay nasa proseso ng pag-alis mula sa International Criminal Court o International Criminal Court. Inanunsyo ng Hungary sa United Nations ang pagkalas nito sa International Criminal Court noong Hunyo. Ibig sabihin, hindi obligadong sundin ang International Criminal Court arrest warrant para kay Putin noong Marso 2023, kaya ligtas siya sa ganong usapin. Maaaring iba ang resulta ng usapan kay Trump. Kilala na si Trump, tulad ni Putin, na tumutol sa pagsali ng Ukraine sa NATO. Gayunpaman, naniniwala ang ilan na handa na ngayon si Putin na makipagkasundo. Isa sa mga taong iyon ay ang ipinatapong Russian oligarch na si Mikhail Khodorkovsky. Sabi ni Khodorkovsky, tila nagpadala si Putin ng senyales kay Trump para makipagkasundo, kaugnay ng biglaang pagpupulong sa Hungary. Dagdag pa niya, nagdududa na siya kung nauunawaan pa niya si Putin at hindi niya rin nalaman ang totoong layunin ni Trump sa usapang kapayapaan. Posibleng binigyang ideya ni Trump ang maaring kalabasan ng talakayan sa Hungary noong Oktubre 19. Doon iniulat ng Independent ang mga pahayag ni Trump sa isang angkor ng Fox News na nagpapahiwatig na inaasahan niyang magbigay ng ilang uri ng teritorial na konsesyon ang Ukraine upang makamit ang kapayapaan. Sabi ni Trump tungkol kay Putin, kukuha siya ng kung anuman, naglaban sila, marami siyang nakuha at nanalo siya ng ilang ari-arian. Ang komentong iyon ay nagpapabigat sa sampal ni Stubbs kay Putin. Ang kagustuhan ng Finland na protektahan ang soberanya ng Ukraine ay maaring hindi ganoon kahalaga kumpara kay Trump, na naniniwalang maaring matapos ang digmaan sa Ukraine. Kung magbibigay ang Ukraine ng ilang teritoryo, ang Donbas ang magiging layunin ni Putin kung magpakita si Trump ng kagustuhang pilitin ang Ukraine na magbigay. Magdudulot lang ito ng mga isyong nabanggit sa video. Hindi ito ang pamalo ni Stubbs. Sa halip, ito'y malaking karot na iwinawagayway ni Trump kay Putin. Para naman kay Zelensky, sinasabi niya na ang United States, kasama ang iba pang mga bansa sa kanluran, ay dapat dagdagan pa ang pagpuwersa kay Putin upang mapilitan ang leader ng Russia na sumuko. Noong Oktubre, 19 hinimok ng Pangulo ng Ukraine si Trump na higpitan pa si Putin. Ipinahiwatig niyang handa siyang sumali sa Hungary Summit para direktang kausapin si Putin ukol sa kapayapaan. Inihalin tulad din ni Zelensky ang sitwasyon ng Ukraine sa Israel at Gaza at tinawag na terorista si Putin. Ayon kay Zelensky, mas malakas si Putin kaysa Hamas at mas malaki ang digmaan sa Ukraine dahil mas malaki ang hukbo ng Russia na ikalawa sa mundo kumpara sa labanan ng Israel at Hamas. Kaya kailangan ng mas malakas na pressure para mapatigil si Putin. Ayon kay Zelensky, sabi ni Stubbs, mas epektibo ang pamalo kaysa pagod kay Putin. Ano kaya ang pipiliin ni Trump? Malalaman natin pagkatapos ng Hungary meeting. Inaasahang magiging mahalaga ang opensiba ng Russia ngayong tag-init sa digmaan, kung kailan tuluyan ng uusad ang mga puwersa ng Kremlin. Babaklasin ng depensa ng Ukraine. Sinakop ang mahahalagang bayan at lungsod sa mga linya ng labanan para makuha ang kalamangan.
Sa halip, pumalpak muli ang opensiba at lalong lumalala ang sitwasyon ng Rusya. Bumagsak ang buong harapan ni Vladimir Putin. Ayon sa pinakabagong estadistika, 5 beses na mas maraming tropa ang nawala sa Rusya kaysa sa Ukraine, na nagpapakita ng laki ng gastos ng digmaan para sa Kremlin. Hindi ganito dapat ang naging resulta. Sa papel, inaasahan na ng Rusya na madodomina nila ang Ukraine mula pa sa unang araw. Mas malaki ang puwersa at budget nila sa depensa, pati na ang bilang ng tangke, armored na sasakyan, at iba pang gamit militar. Isa ito sa pinaka-kinatatakutang military superpower sa mundo. Sa kabilang banda, mas maliit ang hukbo ng Ukraine at hindi talaga ito itinuturing na isang dakilang bansang militar sa pandaigdigang entablado. Sa dami ng lakas militar at kalamangan nito, maaaring nagawa o dapat na ng Russia na walisin ang paglaban ng Ukraine at magpatuloy sa enggrande at maluwalhating tagumpay na inisip ng kanilang pinuno. Unang bahagi ng 2022, nag-utos siyang salakayin. Sa halip, sunod-sunod na kabiguan at pagkalugi ang dinanas ng Russia. Kaunti lang ang kanilang nakamit, mabagal ang pag-usad at hindi kapani-paniwala ang pagkalugi. Kahit ngayong tag-init, kahit inilaan ng Kremlin ang malaking puwersa para sa huling pagsugod laban sa Ukraine, matapang nilang inangkin ang tagumpay ngunit muli silang nabigo. Habang papalapit na tayo sa pagtatapos ng Oktubre, tapos na talaga ang pinag-uusapang opensiba ngayong tag-init at ang mga resulta ay tunay na kapahamakan mula sa pananaw ng Kremlin. Sa kabila nito, may ilang ulat sa media na binigyang diin ang katotohanang kahit papaano ay may ilang tagumpay ang Russia dito at doon sa panahong ito. Ayon sa iba, hirap ngayon ang Ukraine dahil kulang sa tauhan. Habang binibigyang pansin ang katotohanang nakakahanap pa rin ng paraan ang Russia na makapag-recruit ng 10,000 bagong sundalo bawat buwan. Sa una, lumalabas na hindi naman ganun kabigo ang opensiba. Maaaring umaangat ang Russia at makamit pa ang mas malalaking tagumpay bago matapos ang taon. Gayunpaman, kapag sinimulan nating tingnan ng mamalaliman ang mga katotohanan at estadistikang lumitaw matapos ang opensiba ngayong tag-init, ay nagsasabi ng ibang kwento. At ito ay isang bagay na tiyak na hindi ikatutuwa ng Kremlin. Kamakailan, sinuri ng mga reporter ng The Economist ang estadistika, open source intelligence, graph, at ulat ng casualty. Malinaw nilang napagpasyahan na matatapos na ang summer offensive ng Russia at ito ang kinabukasan ng bansa. Nakatuon ang kanluran sa mabagal na usad at kakulangan ng tauhan ng Ukraine. Nailantad ito, pero parang mali ang dulo ng teleskopyo na tinitingnan mo. Kapansin-pansin ang liit ng teritoryong nakuha ng Rusya sa pinakamalaki nitong opensiba, kapalit ng malaking kawalan sa tao at kagamitan. Maliban na lang kung may mangyaring dramatikong pagbabago, hindi magagawang manalo ni Vladimir Putin sa digmaan sa larangan ng labanan. Ang katotohanang patuloy pa rin siyang sumusubok. Kahit ganon ay nagpapahiwatig na wala na siyang ibang maisip na paraan. Isa itong mabigat na pahayag, walang duda. Pero sinusuportahan din ito ng napakaraming hindi mapapasubaliang ebidensya. Dahil kahit imposible talagang masukat ng eksakto kung gaano karaming teritoryo ang hawak ng magkabilang panig, marami naman tayong datos na maaaring gamitin para makagawa ng makatwirang pagtataya. May open source satellite images at live battle maps na ina-update habang parehong panig ay nag-aanunsyo ng nasakop o nawalang teritoryo. Ayon sa datos, nadiskubre ng The Economist reporters na hindi talaga nakuha ng Rusya ang malaking teritoryo. Kahit paano mo ito tingnan. Kung titingnan ang mga chart ng kontrol simula ng digmaan, mas kaunti ng teritoryo ang hawak ng Rusya ngayon kumpara noong ilang bahagi ng 2022. Nasakop ng Kremlin ang higit 25% ng teritoryo ng Ukraine sa simula ng digmaan. Nabigla ang Ukraine habang sumugod ang mga puwersa, kaya nagpadala sila ng maraming tangke at mabibigat na armas para lamangan ang kalaban. Gayunpaman, nang magsimulang makabawi ang Ukraine sa digmaan at inilunsad ang kanilang unang malaking kontraopensiba, naging matatag ang linya ng labanan. Bumaba sa 20% ang kontrol ng Russia at nanatili ito roon mula noon. Ipinapakita nito na ang digmaan ay tunay na nasa estado ng pagkakatigil. Paulit-ulit nating nakikita ang mga puwersa ng Russia na sumusulong ng kaunti at minsan ay nakakakuha ng ilang ektarya ng lupang sakahan o kaya ang ilang inabandonang baryo, inaangkin ang mga walang halagang bukirin at kalsadang sira
napapalibutan ng guho ng bahay at gusali sa magkabilang panig. Madalas nakakakita ng paraan ang Ukraine para mabawi ang mga lugar at mapaurong ang mga Ruso. Paulit-ulit lang ang siklo. Parang nagpapalitan lang ng parehong lupa ang magkabilang panig. Tulad ng binanggit sa ulat ng The Economist, pagdating sa malalaki at mahahalagang lungsod, hindi pa nagawang masakop ng Russia ang kahit isa mula noong Oktubre 2022. Ginawa nila ang lahat, kabilang ang pagpapadala ng mahigit 10,000 sundalo para sakupin ang Pokrovsk at paglulunsad ng malalaking pag-atake sa iba pang bayan, lungsod, at mahalagang lugar. Pero lahat ng iyon ay nauwi sa wala. Matatag pa rin ang kontrol ng mga tagapagtanggol ng Ukraine sa mahahalagang lugar, gaya ng Fortress Belt ng Donetsk, na binubuo ng magkakaugnay na lungsod tulad ng Sloviansk, Kramatorsk, at Druskivka, na nagbibigay ng matibay na depensa at malakas na logistical na ugnayan sa rehiyon. Imposibleng hamon pa rin para sa mga hukbo ni Putin ang sakupin kahit isa sa mga lungsod na iyon, kahit malaki ang kalamangan nila sa tangke, tauhan, at gamit militar. Kung hindi nila masakop ang isang lungsod sa 3 taon, malinaw na walang saysay ang inaasahan ng Kremlin na mabilis silang mananalo sa digmaan. Tunay, gaya ng sabi ng Economist, kung magtutuloy ang digmaan at pag-usad ng Russia gaya nitong nakaraang buwan, aabutin hanggang 2030 para masakop ng Russia ang 4 na rehiyon na binanggit ni Putin sa paglulunsad ng espesyal na operasyong militar: Donetsk, Luhansk, Kherson at Zaporizhia. Bukod pa rito, tila plano ng Russia na sakupin ang buong Ukraine, lalo na't kamakailan ay sinabi ni Vladimir Putin na ang Ukraine ay pag-aari ng Russia. Kung ganoon, aabutin ito ng humigit kumulang 103 taon ayon sa pinakamagandang pagtataya ng The Economist. Marahil ito ang isa sa mga dahilan kung bakit kamakailan ay narinig si Putin na nakikipag-usap kay Xi Jinping, ang leader ng China, tungkol sa organ transplant at immortalidad. At sa isang bahagi ng usapan ay sinabi niyang pinaniniwalaan na sa siglong ito, maaaring maging posible ang mabuhay hanggang 150 taon. Ngayon, 73 na si Putin, at kahit umabot siya ng 150 taon gamit ang elixir ng kabataan, hindi pa rin iyon sapat. Wala pa ring sapat na panahon para makita niyang masakop ng kanyang bansa ang buong Ukraine. Sa madaling salita, ang kanyang pangarap ng pananakop ay mananatiling isang pangarap lamang. Ang posibilidad na masakop ng Russia ang buong Ukraine ay isang bagay na hindi niya kailanman makikita. At nagiging malabo na rin na makita niyang makuha ng kanyang bansa ang 4 na orihinal na rehiyon ng buo. Dahil mabagal pa rin ang pag-usad ng Russia doon at mahal ang kapalit, na nagdadala sa atin sa pinaka-nakagugulat na punto mula sa ulat ng The Economist, sa pamamagitan ng pagtipon ng datos mula sa iba't ibang pinagkukunan at paggamit ng mahigit 200 mapagkakatiwalaang pagtataya ng mga nasawi, nagawa ng mga reporter na makagawa ng isang napakatumpak, maaasahan at suportado ng datos na pagtatasa kung ilang buhay ng mga Ruso ang nawala at kung ilang sundalo ang napilitang umatras mula sa mga frontline dahil sa mga sugat mula nang magsimula ang digmaan. Ang kanilang natuklasan ay talaga namang nakakagulat. Ipinapahiwatig ng aming mga meta-estimate na simula ng malawakang pananakop hanggang Enero, umabot sa 640,800 at 77,000 ang kaswalti ng mga Ruso, kabilang ang 100 at 37,200 at 28,000 na namatay. Noong Oktubre 13 umakyat sa 184,138,000 ang kaswalti, kabilang ang 170,480 na namatay. Halos 60% ang itinaas. Kaya kahit sa pinakamagandang posibleng sitwasyon, kung titingnan natin ang pinakamababang bilang sa tinatayang saklaw, halos 1,000,000 tropa pa rin ang nawala sa Russia at halos 20,000 sa kanila ang napatay. Ayon sa maraming source, kabilang ang British Ministry of Defense, tinatayang lumampas na sa 1,000,000 kaswalti ang Russia noong tag-init. Kung titingnan ang mas mataas na estimate, posibleng mas marami pa ang kaswalti ng Russia kaysa inaasahan. Mahigit 14 na milyong kaswalti at halos kalahating milyong namatay. Sa kahit anong paraan, ito na ang pinakamasamang digmaan para sa Russia mula noong ikalawang digmaang pandaigdig at malayo ang agwat. Kapag tinignan ang kakaunting teritoryong nakuha kapalit ng malaking pagkalugi, masasabi na isa ito sa pinakaaksayadong digmaan sa kasaysayan, saan mang panig ng mundo. Maraming buhay ang nawala at maraming pamilya ang nagluksa sa pagkawala ng mahal sa buhay
Ngunit halos walang naging kapalit na pakinabang. Hindi nasasakop ng Rusya ang mga bayan at lungsod na kailangan nito para umabante sa labanan. Hindi ito nagmamartsa sa tagumpay. Sa halip, basta nitong ipinapadala ang sundalo sa panganib, tinatrato ang sarili nitong mga tao na parang hayop at tiwalang palaging makakakuha ng kapalit para sa mga nawala. Totoo ang pahayag na iyon dahil patuloy na naaabot o nalalampasan ng Rusya ang mga target sa pagre-recruit ng sundalo. Kinumpirma ito sa isang kamakailang ulat mula sa pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine, direktorado ng pangunahing intelihensya na nagsabi na, ayon sa Kremlin, 280,000 na ang bagong tauhan mula umpisa ng taon at malapit na nilang maabot ang target na 343,000 bago matapos ang taon. Gayunpaman, hindi pa rin ito lubos na naipapaliwanag ang buong kwento. Lalabas ang kawalang ingat at desperasyon ng estratehiya ng Russia sa pagre-recruit kapag sinuri pa natin ito. Halimbawa, para patuloy na makuha ang sapat na sundalo sa pagpalit ng mga nawawala, napilitang mag-recruit ang Kremlin ng libu-libong bilanggo. Kabilang ang mga rapist at mamamatay tao na posibleng pakawalan sa mga lansangan ng Rusya kung sila ay mabuhay ng sapat para tapusin ang kanilang kontrata at makauwi. Ang mga Russian recruiter ay tumungo na rin sa mga ospital. Nagre-recruit ng mga individual na may malalang kondisyon sa kalusugan tulad ng human immunodeficiency virus at hepatitis. Ang mga taong may ganitong kalagayan sa kalusugan ay malabong makagawa ng malaking epekto sa matitinding labanan sa unahan. Kahit ang maraming malulusog at malalakas na bagong recruit sa hanay ng mga Ruso ay nandoon lang dahil sa isang dahilan, pera. Hindi itinago ng Kremlin na nagbibigay sila ng malaking insentibo sa mga voluntaryong lalaban sa Ukraine. Maraming lalaking mula sa mahihirap na lugar ang sumasali sa digmaan para suportahan ang pamilya. Hindi ito magtatagal magpakailanman. Lalo na ngayon na ang ekonomiya ng Rusya ay nasa napakapeligrosong kalagayan, nawawalan ng napakalaking halaga ng pera araw-araw at humaharap sa matinding krisis sa gasolina. Hindi maaring umasa ang Kremlin na makakakuha sila ng mga voluntaryo at may kakayahang sundalo ng walang hanggan. Lalo pang nakakabahala na makita na, gaya ng binanggit sa ulat ng The Economist, tumaas ng halos 60% ang bilang ng mga nasawi sa panig ng Rusya mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon. Dahil dito, ang 2025 ay isa sa mga pinakamadugong taon sa kasaysayan ng Russian Federation. Ipinapakita nito ang kapalpakan ng pamamahala ng Kremlin sa digmaan at kung paano nila ginamit ang kanilang yaman. Pero patuloy pa rin silang gumagamit ng parehong sablay na taktika. Inilalagay sa panganib ang tao at umaasang babaliktad ang sitwasyon para sa kanila. Pero ayon sa The Economist, maliit ang posibilidad niyan. Hindi rin malamang mag-collapse agad ang depensa ng Ukraine, batay sa estilo ng labanan ng magkabilang hukbo. Ang tuloy-tuloy na pagmamanman gamit ang drone, kasabay ng mga sandatang may mahabang abot at tumpak, ay nagdulot ng panganib na parang pagpapakamatay sa pagsasama-sama ng mga puwersa malapit sa unahan. Maaaring umusad ng dahan-dahan, pero may malaking kapalit dahil kailangang magpadala ng maliliit na grupo ng sundalo sa delikadong lugar para kunin ang mga posisyon sa unahan. Mahirap butasin ang mga linya ng Ukranya. Kung may butas, mahirap dalhin ang maraming puwersa at kagamitan para mapakinabangan ito. Sa madaling salita, malamang magpapatuloy ang nabanggit na pagkakabalam. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na mawawalan ng sundalo ang Rusya ng walang kapalit na malaking tagumpay. Sa patuloy na pag-aaksaya at kawalang saysay, nagbunyag pa ng mas malaking revelasyon ang The Economist. Ginamit nito ang lahat ng mapagkakatiwalaang mapagkukunan para makabuo ng tumpak na pagtataya ng bilang ng mga sundalong Ukranyano na napatay sa digmaan. Napag-alaman na 77,400 at 3 sundalo ng Ukraine ang namatay at 77,800 at 42 pa ang nawawala simula ng malawakang pananakop. Batay sa datos ngayong taon, nawalan ang Ukraine ng hindi bababa sa 8,668 katao. Ayon sa The Economist, ito na ang pinakamababang bilang at posibleng mas mataas pa ang tunay na numero kahit doble pa ang bilang ng namatay na sundalong Ukrainian sa 2025 kaysa pinakamababang tantiya. Mas mababa pa rin ito kumpara sa tinatayang nasawing Ruso sa parehong panahon. Sa katunayan, ayon sa The Economist, ipinapakita ng mga datos na ngayong taon, humigit kumulang 5 sundalong Ruso ang namamatay sa bawat isang sundalong Ukrainian na nasawi. Kaya kahit na maraming balita at ulat ang nakatuon sa walang habas na pagre-recruit ng Russia at krisis sa tauhan ng Ukraine,
Ibang-iba ang ipinapakita ng mga numero. Kung hindi bumuti ang sitwasyon para sa Russia at patuloy ang dami ng nasasawi, mas magiging problema ng Moscow ang kakulangan sa tauhan kaysa Kiev. Dahil, gaya ng nabanggit, hindi kayang panatilihin ito ng Russia ng habang panahon. Noong nagsimula ang digmaan, hindi sila nahirapan sa pagre-recruit ng mga bagong sundalo. Nagbigay sila ng malaking sign-on bonus. Kaya maraming naniwala sa kasinungalingan ng Special Military Operation. Inaasahan nilang madali lang silang kikita ng pera at makakauwi agad para magdiwang ng tagumpay, kasama ang kanilang mga mahal sa buhay sa loob lang ng ilang buwan o kahit ilang linggo. Habang tumatagal ang digmaan, dumarami ang nakakakita ng tunay nitong anyo. Ngayon, napipilitang tawagin ng Russia ang mga ayaw dati lumaban. Mahigit 3 taon na silang nasa gilid at mas mulat na ang bawat bagong recruit sa papasukin nila. Alam ng marami sa kanila na baka hindi na sila makauwi at makita ang pamilya nila. Dahil dito, posibleng bumaba ang bilang ng nais mag-apply sa Russia sa mga susunod na buwan. Maaaring mapilitan ang Kremlin na magbigay ng mas malaking kontrata, sign-up bonus, o gumamit ng mas desperadong paraan para palakasin ang hanay nila. Hindi rin pwedeng umasa ang Rusya na agad gagaling at babalik sa laban ang mga sugatang sundalo. Ayon sa ulat ng International Institute for Strategic Studies, tinatayang 40% lamang ng lahat ng nasugatang sundalo ang muling magiging sapat ang lakas para makipaglaban ulit. Kung iisipin sa mas pangmatagalang panahon, paano kung magpatuloy pa ang digmaan ng maraming taon? Aasa ang Russia sa mga kasalukuyang teenager na mag-18 na at pwede nang pumasok sa militar. Noong nakaraang taon, 80,000 batang lalaki sa Russia ang nag-18 kaarawan. Pero malamang kakaunti lang sa kanila ang gustong isugal ang kabataan nila sa Ukraine. Habang dumarami ang kabataang lumalaki sa digmaan, mas ayaw na nilang makilahok dito. Sa madaling salita, maaaring sapat pa ang kakayahan ng Russia na maglaan ng sapat na tauhan para matugunan ang pangangailangan sa ngayon. Pero ang maselang balanse na yan ay tiyak na magbabago sa paglipas ng panahon at darating ang panahon na hindi na sasapat ang mga bagong recruit para mapunan ang mga nalulugi. Hindi lang sundalo ang malaking nawala sa makina ng digmaan ng Russia. Simula ng digmaan, tulad ng binanggit ng The Economist, ang kagamitan ay isa pang malaking issue. Ayon sa open source intelligence data na nakalap ng Dutch na grupo na Oryx, mahigit 12,000 at 500 tangke at armored fighting vehicles na ang nawala sa Russia, dagdag pa ang 2,674 artillery at missile systems, 166 na sasakyang panghimpapawid kabilang ang mga fighter jet at bomber, at 164 na helicopter rin. Lahat ng numerong ito ay minimum lang at posibleng mas mataas pa ang totoong bilang. Ayon sa ilang Ukrainian sources, mahigit 10,000 tangke at 20,000 armored na sasakyan na raw ang nawala sa Russia. Kahit napapalitan ng Russia ang mga nawalang kagamitan, kailangan pa rin ng pera, oras at yaman at nauubusan na sila ng mga ito. Bukod pa rito, unti-unti ngunit tiyak na lumilipat ang gyera sa Ukraine. Ayon sa The Economist, matapos ang pansamantalang tigil ng tulong ng Amerika noong 2023 hanggang 2024 ngayon ay malakas ang suporta ng mga kaalyado ng Ukraine sa buong mundo. Mas determinado ngayon ang United States na tulungan ang Ukraine. Inanunsyo ang bagong intelihensya partnership at posibilidad ng pagpapadala ng Tomahawk missile. Habang ang iba pang mga bansa sa Europa ay ginagawa rin ang kanilang bahagi upang bigyan ang Ukraine na ng pondo at mga kagamitan na kailangan nito para magkaroon ng taktikal na kalamangan. Maraming rehiyon sa Russia ang nagkagulo kamakailan dahil sa mabilis na pagkalat ng krisis sa gasolina. Direktang resulta ito ng tuloy-tuloy na estratehikong pag-atake ng Ukraine sa mga mahahalagang pasilidad ng langis, tulad ng mga pipeline at refinery. Dahil sa krisis, nawala ang halos 40% ng kapasidad ng Russia sa pagproseso ng langis, bumaba ang export, at daan-daang gasolinahan ay nagkukulang. Ito, kasama ng iba pang pagkalugi at pag-asa sa di-epektibo at di pangmatagalang estratehiya, ay lalo lang magpapahina sa ekonomiya ng Russia at dadagdag sa mga problemang kinakaharap ni Putin. Kaya naman, ayon sa The Economist, maaaring mas maunang bumagsak ang ekonomiya ng Russia kaysa sa mga linya ng depensa ng Ukraine. Propaganda ang pangunahing gamit ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia para mapanatili ang kontrol sa bansa. Bukod pa sa hukbong ipinadala niya sa Ukraine,
gumagamit ang Kremlin ng isang kakaibang hukbo ng mga tagapagsalita at mga manunulat na naglalagay ng mga pahayag ng pagiging higit ng Russia sa mga palabas sa television programa sa radyo at pahayagang pag-aari ng estado ng Russia. Karaniwan, wala ang mga ulat tungkol sa mga nagawa ng Ukraine. Bahagi lahat yan ng plano ni Putin, pero ano ang mangyayari sa planong yan kapag hindi tugma ang kwento ng Kremlin sa sinasabi ng mga taong kinukuha nila para purihin ito? Malalaman na ni Putin dahil tinraidor siya ng sarili niyang propagandista na umamin na hindi kailanman babagsak ang Ukraine. Ang propagandistang iyon ay si Vladimir Solyov na matagal ng isa sa pinakamaingay na kakampi ni Putin. Gabi-gabi halos, lumalabas si Solyov sa Russian State Television para mag-rant na malapit nang bumagsak ang Ukraine at na oras na lang ang bibilangin bago makamit ng Russia ang isang napakagandang tagumpay. Iyan ang ginagawa ni Solyov. Gayunpaman, ang Oktubre 13 ay mahalagang araw para sa propaganda machine ng Kremlin at isa sa paboritong tagapagsalita ni Putin. Sa pagkakataong ito, hindi naglabas ng galit si Solyov tungkol sa katalinuhan ng Russia o taktika ni Putin. Mas tahimik siya, mas seryoso kaysa dati. Ayon sa ulat ng Euromaidan Press, malinaw na nanginginig si Solyov habang binibigkas ang mga salitang hindi inaasahan ni Putin mula sa isa sa kanyang paboritong tau-tauhan. Minaliit natin ang nangyayari. Akala natin dati, produkto lang ang pinapadala ng NATO. Pero ngayon, nasa labas na ng Ukraine ang military-industrial complex. Ayon kay Solyov sa kanyang palabas. Hindi matiyak ang tagumpay ng mga atake natin. Maraming dayuhan sa panig ng Ukraine. Dapat realistiko tayo. Ang siping iyan ay eksaktong ibig sabihin ng tunog nito. Isang propagandista ni Putin ang umamin na mas maganda ang nagagawa ng Ukraine kaysa sa inaakala niya. At mas malala pa para kay Putin, tila walang sagot ang militar ng Russia. May ilang interesanting bagay na dapat pansinin. Una, kahit inaamin niyang nagkamali ng malaki ang Russia sa digmaan sa Ukraine, sinusubukan pa rin ni Solyov na sumang-ayon sa kwento ng Kremlin. Hindi totoo ang sinasabi niyang NATO lang ang may kasalanan sa Ukraine na matagal nang ipinagtatanggol ang sarili. Mahalaga ang tulong na natanggap ng Ukraine mula sa mga kaalyado at malaki ang naging papel nito sa digmaan. Pero inaamin ni Solyov, sinasadya man o hindi, ang katotohanang mas lumakas ang Ukraine bilang isang bansang militar. Kahit wala ang tulong mula sa mga kaalyado nitong NATO. Tatalakayin pa ang puntong iyan sa susunod na bahagi ng video. Isa pang nakakaintrigang bagay ay hindi ito unang beses na naging critical si Solyov sa militar ng Russia. Pebrero 2000 at 23 pa lang. Isang taon mula simula ng digmaan na akala ni Putin ay matatapos agad. Naglabas ng hinaing si Solyov sa kalagayan ng militar ng Russia. Makikipaglaban ba tayo? Ano o sino ang gagamitin natin? Tanong ni Solyov sa kanyang television program. Kung seryoso tayo sa kampanya at alam nating tapos na ang espesyal na operasyong militar, ngayon ay laban na natin ang NATO. Mukhang kailangan na nating may ipatupad ngayon. Ipinagpatuloy niya ang pagsasabing, ang Russia ay sumusulong ng 100 metro at umatras din ng 100 metro. Bago niya sinabi na ang 3,000 at libong conscript na sundalo noon ay napapagod na at kailangan ng palitan. Kaya si Solyov ay hindi na bago sa pagkapit sa kamay na nagpapakain sa kanya. Ngunit kakaiba ang Oktubre 13. Noong 2023, naging anyo ng panawagan sa pagkilos ang kanyang pagwawala para sa Russia. Hindi sinasabi ni Solyov na matatalo ang Russia, itinuturo lang niya ang isang problema at nananawagan ng solusyon. Kaya at dapat manalo ang Russia kahit maraming kakampi ang Ukraine. Pinalala pa ni Solyov ang rant noong 2000 at 23 sinabing dapat tugisin ng Russia ang mga bansang kanlurang nagbibigay armas sa Ukraine. Kahit sinabi niyang pagod na ang militar ng Russia, may isip mong maaaring galing ang mga salitang ito kay Putin. Isa na namang batikos sa NATO. Sa komentong 100 metro pasulong at 100 metro paatras, tila pinuna ang militar ng Russia sa hindi pagtugon sa inaasahan ng kanilang autoritaryang leader. Ang mga pahayag noong Oktubre 13 sa kabilang banda ay sinabi na parang may bahid ng pagsuko na wala na ang galit at apoy sa pagwawala ni Solyov. Napalitan ito ng diretsong pahayag, mas malakas ang Ukraine kaysa sa inaasahan ng Russia at minamaliit ng Russia ang mga tunay na banta sa digmaan sa Ukraine. Ito ba ang mga salitang ikatutuwa ni Putin na marinig?
Malabong basta lumihis si Solyov sa script para batikusin ang mga pagkukulang ni Putin, lakas ng Ukraine, at ang digmaan. Tumagal na ito ng halos 4 na taon. Gayong dapat sanay matatapos lang ito sa loob ng 1 linggo. Ito pa lang ay sapat ng masama para sa Kremlin. Makita ang pangunahing propagandista na nagtaksil sa kanilang kwento sa isang palabas sa pinakasikat na television channel ng Russia. At nakatanggap pa nga ito ng parangal bilang pinakamahusay na sosyo-politikal na palabas sa bansa. Ay sapat ng masama. Lalong lumalala para sa Kremlin dahil hindi lang si Solyov ang propagandistang nagsisimulang magsalita laban sa digmaan sa Ukraine. May iba pa at mas maingay sila. Sa isang panayam noong Setyembre 2022, isa pang tagapagsalita ng Kremlin, si Tatiana Montian, ay nagsabi na kulang ang Russia sa mga tao na kailangan nila para manalo sa digmaan sa Ukraine at mapipilitan ang Russia na magsagawa ng panibagong yugto ng mobilisasyon kung hindi makakamit ng kampanya ngayong tagsibol at taglagas ang inaasahang tagumpay ni Putin. Noong unang kalahati ng Setyembre, bumagal ang opensiba. Baka nagamit na nila ang huling reserba. Ayon kay Montian, ang huling bahagi ng Setyembre ay hindi rin naging maganda. Kaya bumagal ng halos kalahati ang pag-usad ng mga Ruso sa pagtatapos ng buwan. Iniulat ng CNN na 44% na mas kaunti ang teritoryong Ukrainian na nasakop ng Russia noong Setyembre kaysa noong Agosto, kung kailan nagtapos ang pinuri ngunit nabigong opensiba ng Russia noong tag-init. Si Pavel Gubarev, isa pang propagandista ng Russia, ay mas matindi ang batikos sa kalagayan ng Russia sa Ukraine. Sinabi ni Gubarev, dating kinatawan ni Putin sa Donetsk na dumaranas ng matinding pagkalugi ang Russia. Bago pa niya idagdag, sa totoo lang, parang talo na tayo sa kasalukuyang sitwasyon. Hindi kayang tapusin ng Russia ang espesyal na operasyong militar at makuha ang layunin at tagumpay sa ilalim ng kasalukuyang kolonyal na pamahalaan. Sa kasalukuyan, aabutin ng 108 taon bago tuluyang masakop ng Russia ang Ukraine. Nag-uulat batay sa estadistikang inilathala ng The Economist. Walang ganoong kahabang oras si Putin at kulang ang Russia sa tao. Namumulat na ang mga propagandista ni Putin sa katotohanang yan. Nagsisimula ng bumagsak ang propaganda machine ng Kremlin gaya ng napag-usapan sa isa pang video. Panoorin mo ang video na yon para malaman pa ang nangyayari sa mga tinig na inaasahan ni Putin para kontrolin ang mga tao sa Russia. Balik tayo ngayon sa komento ni Solyov. Sinunod ng mga propagandista ng Kremlin ang kanilang linya ng kwento sa pamamagitan ng pagsisi ng buong depensa ng Ukraine laban sa Russia sa NATO. Gayunpaman, hindi lang sandata ng NATO ang dahilan ng 4 na taong labanan ng Russia at Ukraine. Ngunit walang indikasyon ng pagbagsak na matagal nang sinasabi ni Solyov at mga kasamahan. May mas malalim pang nangyayari na malamang alam ni Solyov. Ngunit natatakot siyang sabihin sa pag-aari ng estadong telebisyon ng Russia, hindi lang NATO, kundi pati Ukraine. Particular, ang Ukraine ay tila patuloy na lumalakas bilang isang bansang militar sa gitna ng digmaan sa Ukraine, sa puntong mas mahirap na para sa Russia na manalo ngayon kaysa noong 2 o 3 taon na ang nakalipas. Ang unang palatandaan ng lumalakas na lakas ay ang matinding militarisasyon ng Ukraine. Ayon sa George W. Bush Institute, nasa 130,000 lang ang regular na hukbo ng Ukraine nang unang angkinin ni Putin ang Crimea. Mas malala pa dyan, ayon sa Institute, 6,000 lang. Sa mga sundalong iyon, ang handang lumaban noong unang ginawa ng Russia ang kanilang mga agresibong hakbang. Problema rin ang kakulangan sa supply, kaya napilitan ang Ukraine na magmakaawa sa United States para sa kumot at military rations. Dagdag pa ng Institute, sinabi ni Viktor Muzenko, dating hepe ng General Staff ng Ukraine, na halos 75% ng kagamitang militar ng Ukraine ay mahigit 20 taon na at malamang ay laos na. Noong 2014, 12 lang sa 800 tangke at halos 15% ng combat aircraft ng Ukraine ang handang gamitin. Mula 2,000 at 14 hanggang 2,000 at 22 malaki ang naging lakas ng Ukraine na tila hindi napansin ng Russia. Ang aroganteng paniniwala ni Putin na madali lang nilang masasakop ang Ukraine ay tila nakabase sa kalagayan ng militar ng Ukraine noong unang agresyon noong 2014 nang labanan ng Ukraine ang unang pananakop ng Russia
Gumamit sila ng territorial fighters at matibay na layunin na wala noong 2014. Mas malakas ang Ukraine noong 2022 kaysa noong inangkin ng Russia ang Crimea. At ngayon mas militarisado na ang Ukraine kaysa dati. Ayon sa Atlantic Council, may halos 1 milyong aktibong miyembro ng serbisyo ang Ukraine na lumalaban sa Russia. Ibig sabihin, 4 na beses mas malaki ang militar ng Ukraine kaysa sa susunod na pinakamalaking militar sa Europa bukod sa Russia. Ang lakas na iyan ay pinalakas pa ng karanasan sa labanan at mga makabagong sandatang mula sa mga kaalyado ng Ukraine. Madalas hindi napapansin ang lumalakas na puwersang militar ng Ukraine. Ayon sa konseho noong Marso, mukhang napansin na ito ni Solyov sa mga sinabi niya kung paano nila minamaliit ang Ukraine. Gayunpaman, hindi lang sa laki ng hukbo o suporta ng kanluran nasusukat ang lakas ng militarisasyon ng Ukraine. Mas matatag ang Ukraine bilang bansang militar sa lahat ng aspeto. Mas nagiging sapat sa sarili ito kaysa sa posibleng mangyari kung wala si Putin. Sa larangan ng paggawa ng armas, tiyak na mas malakas ang Ukraine ngayon kaysa sa kahit anong punto ng kasaysayan nito bilang isang malayang bansa. Ayon sa ulat ng Euromaidan Press, sa pagitan ng Enero at Hulyo ng 2025, tumaas ng humigit kumulang 42 bilyon ang lokal na pagbili ng armas ng Ministry ng Depensa ng Ukraine kumpara sa parehong panahon noong 2024. Tinataya ng bansa na gagastos ng 35 bilyon para sa lokal na produksyon ng misil at drone sa 2026. Tandaan ang mga drone ng Ukraine. Babalikan natin ito mamaya sa video. Nakakagulat ang pag-unlad ng industriya ng depensa ng Ukraine habang nakikidigma sa Russia. Kahit patuloy na binobomba ng Russia ang Ukraine gamit ang mahihinang pag-atake mula sa himpapawid. Bukod pa sa lahat ng ginagawa ng Russia sa lupa, napakabilis ng paglago. Noong simula ng pananakop, halos 10% lang ng armas ng Ukraine ang gawa nila. Matapos ang 2 taon, tumaas sa 35% ang bilang at umabot ng 40%. Pagdating ng kalagitnaan ng 2025, ayon kay Vladimir Zelensky, naniniwala ang Ukraine na mas mataas pa ang ODY sa aspetong ito ng kanilang militarisasyon. Noong Hulyo, mas malalaki ang mga plano para sa hinaharap ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Binabago namin ang pamamahala ng depensa at paggawa ng armas. Sa loob ng 6 na buwan, madaragdagan ang armas na gawa sa Ukraine na magagamit ng mga mandirigma, ayon sa Pangulo sa kanyang talumpati sa parlamento. Sa ngayon, 40% ng armas ng ating mandirigma ay gawa sa Ukraine. Sa loob ng 6 na buwan, hindi ito dapat bababa sa 50%. Kaya, hindi lang nauuna ang Ukraine sa schedule, nalampasan pa nito ang ambisyosong layuning ito. Noong Setyembre, iniulat ng The Guardian na halos 60% ng armas ng sundalong Ukrainian ay gawa na sa Ukraine. Ibinigay ni Zelensky ang bilang na iyon at idinagdag na marami sa mga sandatang ginagawa ng Ukraine ngayon ay mas advanced kaysa sa anumang nagawa na ng bansa noon. At maaring iyon ang punto na hindi napapansin o sadyang inaamin ni Solyov. Mahalaga man ang mga kaalyadong kanluranin sa pagbili ng armas, hindi tamad ang Ukraine sa paggawa ng depensa. Natututo, umaangkop, at namumuhunan ito sa sariling industriya ng depensa. Hindi na mahalaga ngayon kung ang mga makabagong sandata ng Ukraine ay mula sa armas na galing kanluran. Ang totoo, napakalakas ng basihan ng paggawa ng armas ng Ukraine at lalo pa itong lumalakas. Iyan ang isang bagay na hindi kailanman inasahan ng Rusya. Kasabay ng paglago ng regular na hukbo ng Ukraine, ito rin ay sumusuporta sa pahayag ni Solyov na huwag mag-illusion sa kakayahan ng Ukraine. Nagbabala siya sa mga Ruso na mas malakas ang Ukraine kaysa sa ipinapakita ng Kremlin. Ang paglago ng depensa ng bansa ay lalo pang nagpapalakas dito. Hindi pa sapat sa sarili ang Ukraine, pero papalapit na ito. May isang bagay na tama si Solyov tungkol sa lumalawak na international na pasilidad ng Ukraine. Bagamat sinusubukan ng Ukraine na gawing sentralisado hanggat maaari ang paggawa ng kanilang mga armas, nauunawaan din nila na mahalaga ang kanilang mga international na katuwang para sa patuloy nilang tagumpay. Kung matutunton at mabobomba ng Russia ang mga pasilidad ng paggawa ng armas ng Ukraine, mawawala lahat ng pinaghirapan ng bansa. Ayon sa Euromaidan Press, 80% ng drone ng Ukraine ay gawa nila. At ang iba ay mula sa mga proyekto kasama ang Denmark at Poland.
Ang mga pinagsamang proyektong ito ay bumubuo ng halos ikalimang bahagi ng produksyon ng misil ng Ukraine. Kasali rin ang Poland sa Czech Initiative, isang European na kooperasyon na nagkoordina ng pagpapadala ng milyon-milyong artillery shells sa Ukraine mula sa maraming bansang donor. Napakatalino ng Ukraine dahil nakabuo ito ng isang buong network ng paggawa na mahirap sirain ng Russia. Sa pamamagitan ng pagsasama ng mga international na katuwang nito sa network na iyon, napoprotektahan din ng Ukraine ang sarili nito. Halimbawa rin ang paggawa ng Artemis drone. Kahit mukhang base ito sa disenyo ng Ukraine, ang software at sistemang nagpapatakbo ng drone ay gawa ng United States, based na kumpanyang Auterion. Panoorin ang video namin para malaman ang tungkol sa drone na ginawa ng Ukraine at Amerikanong kasosyo nito. Pinalalawak ng Ukraine ang saklaw nito sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa ibang bansa sa paggawa ng armas, hindi lang pagbili o pagtanggap ng donasyon. Tama si Solyov na tumutulong ang mga kaalyado ng NATO, pero hindi niya binibigyang diin ang papel ng Ukraine. Ganap na nakikipagtulungan ang Ukraine at mga kaalyado sa mga inisyatibang paggawa na kapakipakinabang sa lahat ng kasali. Idagdag pa riyan ang mga inisyatibang nakatuon sa pagbili, gaya ng Pearl Initiative na pinangungunahan ng United States, kung saan maaaring bumili ang Ukraine ng mga armas na kailangan nito mula sa United States gamit ang tulong militar na natatanggap mula sa mga kaalyado nitong Europeo. Nagbubunga ito ng kolaborasyong tinutulig sa ni Solyov. Ngunit mas malalim ito kaysa iniisip ng mga nahihirapang propagandista. Quid pro quo ito. Pinalalakas ng mga kaalyado ang Ukraine, gayon din ng Ukraine ang mga kaalyado nito. Para sa Russia, mas malaki at mas mahusay ang kagamitang hukbong Ukrainian kaysa inaasahan ni Putin. Gamit ng hukbong iyon ang mga sandatang gawa sa Ukraine na nabuo dahil sa pananakop. Mas matibay ngayon ang pakikipag-ugnayan ng Ukraine kaysa dati. Marahil ito ang punto ni Solyov, kahit na hindi niya ito diretsyong sinasabi. Sobra ang ginawa ni Putin sa matagal na panahon. At ngayon may halimaw siyang nilikha na hindi kayang patayin ng Russia. Parang hindi pa sapat ang mga problema ng Russia. Hindi lang mas malaki at magaling ang Ukraine ngayon kumpara noong sinalakay ng Russia. Mas matalino rin ito kaysa akala ni Putin. Ilang ulit nang napatunayan ng Ukraine na kaya nitong baguhin ang taktika at ituon ang resources sa sandatang pinakamahirap para sa Russia. Sa ngayon, dalawang uri ng sandata ang nagpapalakas sa Ukraine mula sa pagiging makapangyarihang puwersa tungo sa pagiging mas kayang magdulot ng pinsala sa Russia kaysa sa nakita na natin. Mga sandatang may mahabang abot at eksaktong tama at mga drone. Sa usapin ng mahabang abot, hindi na lihim na tinatarget ng Ukraine ang mas maraming pasilidad militar at mga kalapit na pasilidad sa loob ng Russia hanggat kaya nila. Noong 2025 pangunahing tinarget ng Ukraine ang mga oil refinery sa Russia. At dahil sa mga pag-atake mula Agosto hanggang Oktubre, halos 40% ng kapasidad ng pagra-refine ng langis ng Russia ang napinsala. Nagdulot ng kakulangan ng gasolina sa Russia, ang mga pag-atake, pinipilit si Putin at ang bansa na umasa sa pag-aangkat ng produktong dati nilang kaya gawin. Alam ng Ukraine ang ginagawa. Unti-unti nitong pinapahina ang makinarya ng digmaan ng Russia at bawat atake ay nagpapahina sa puwersa ni Putin sa Ukraine. Upang suportahan ang estratehiyang ito ng unti-unting pagpapahina, ang Ukraine ay gumagawa ng mas marami, mas eksakto, at mas malalayong abot na mga sandata kaysa dati. Ang mga sandatang Neptune at Flamingo, particular na, ay nagpapakita na ang Ukraine ay gumagawa ng mga hybrid na cruise missile na napaka-eksakto at mas malakas ang tama kumpara sa mga drone na ginagamit ng bansa sa kanilang mga long-range na pag-atake. Sa ngayon, ang Flamingo na may 1,800 at 60 milyang abot at kayang umabot sa Moscow ay nasa mass production na at handang magdulot ng pinsala sa mga target sa Russia. Muli, malinaw ang punto. Hindi sana nangyari ang lahat ng ito kung hindi sinalakay ni Putin ang Ukraine. At nariyan pa ang mga drone ng Ukraine. Pinatunayan ng mga naunang halimbawa ang pagiging epektibo ng mga drone sa long-range na pag-atake ng Ukraine. Pero naging revolusyon sila sa larangan ng labanan. Nabuo ng Ukraine ang drone army na kayang wasakin halos lahat ng kagamitan ng Russia. Napatunayan na mas mahina ang mga tangke
laban sa murang drone na kayang magsagawa ng kamikaze na pag-atake. Ginagamit din ng Ukraine ang mga drone para sirain ang armor, radar ng depensa sa himpapawid at deployment ng tropa. Ang inakala ni Putin na magiging isang maikling digmaan ng pag-uurungan kung saan mananaig ang mas maraming tao at kagamitan ng Russia ay naging isang labanan na nakatuon sa mga drone. Ngayon, kayang gumawa ng Ukraine ng 8 to 10 milyong drone kada taon. Ayon sa Jamestown Foundation, kung makakuha ito ng sapat na pondo, maaabot ng mga gumagawa ng drone ang buong potensyal nila. Pagdating naman sa bisa ng mga drone, ang mga walang pilotong sa sasakyan ng Ukraine ang responsable ngayon sa hanggang 80% ng lahat ng casualty ng Russia sa digmaan sa Ukraine. Maaaring tumaas pa ito, lalo na ngayon na nakikipagtulungan ang Ukraine sa mga kanluraning kaalyado nito upang makagawa ng mas matatalinong drone, gaya ng Artemis na nabanggit kanina. Ito ang realidad ng digmaan sa Ukraine na ngayon pa lang inuulat ng mga propagandista tulad ni Solyov. Kahit tinalikuran ni Solyov ang naratibo ng Kremlin, sinisi pa rin niya ang NATO. Alam niya, tulad ng ibang propagandista ng Russia, na mismong Russia ang nagpalakas at nagparami ng armas sa Ukraine. Maaaring hindi bumagsak ang Ukraine. At kung mangyari, malaki ang magiging kapalit para sa Russia hanggang sa punto na ang isang bansang dating isa sa mga nangungunang military superpowers sa mundo ay may iwang inutil. Naghihintay na lang ng mas makapangyarihang bansa na tapusin ito. Muling umatake ng drone ang Ukraine sa Crimea. Kumpiyansa sila sa depensa ng kanilang teritoryo. Nagpakawala ang Russia ng air defense, mula missile hanggang fighter jet, para harangin ang paparating na drone. Pero mayroong hindi inaasahang nangyari. Imbes na drone, sariling fighter jet ng Russia ang tinamaan nila. Ang pinakaayaw nilang mangyari. Sinubukan ng Russia na ipagtanggol ang Crimea. Pero ang nangyari ay napasabog nila ang sarili nilang Su-30 jet sa himpapawid. Lantad ang kawalan ng kakayahan ng militar ng Russia ng isa sa pinakamahalagang eroplano ng bansa ay naging nagliliyab na wasak dahil sa sarili nilang mga bala. Ayon sa ulat ng Kiev Independent, noong Oktubre 17 nabigo ang Russia, napigilan ang drone attack ng Ukraine sa Crimean Peninsula. Sa gitna ng pagmamadaling depensa, iniulat ng outlet na nagpadala ang Russia ng Su-30 SM fighter jet, ngunit aksidenteng napabagsak nila ito. Sa gitna ng kaguluhan, naglabas ng pahayag si Dmytro Pletenchuk, tagapagsalita ng hukbong dagat ng Ukraine. Ayon kay Pletenchuk sa Kiev Independent, malamang na nasira ng kalaban ang sarili nilang multi-role fighter habang itinataboy ang drone attack ng Ukraine gamit ang air defense system. Mukhang hindi rin ito walang basehang haka-haka. Ang pahayag ni Pletenchuk ay batay sa isang na-intercept na radio transmission na tila nagpapakita ng eksaktong nangyari sa Crimea. Ayon sa opisyal na Telegram channel ng hukbong dagat ng Ukraine, nakatanggap ang kanilang intelligence ng radio intercept tungkol sa pagsindi ng dalawang makina at pag-eject ng crew ng Su-30 SM aircraft ng mga mananakop na Ruso na nagsasagawa ng operasyon sa hilagang kanlurang bahagi ng pansamantalang okupadong autonomong republika ng Crimea. Walang dahilan para mag-eject, lalo na habang may aktibong pag-atake ng drone ng Ukraine. Maliban na lang kung pababa na ang Su-30 SM. Tanging Ukraine lang ang nakakaalam na hindi nito tinamaan ang jet gamit ang alinman sa mga drone o misil nito. Kung nagawa nila iyon, siguradong inihayag na ito ng hukbong dagat sa publiko. Kaya, dalawa lang ang posibleng konklusyon. Alinman sa nagkaroon ng technical na aberya ang Su-30 SM na nagpilit sa mga crew nitong mag-eject kaya bumagsak ang eroplano. O gaya ng sinasabi ng hukbong dagat ng Ukraine, tinamaan lang ng Russia ang sarili nitong jet. Malaki ang tsansa na sa pagpigil ng kalaban sa unmanned aerial vehicle gamit ang air defense, sila rin ang nakabagsak sa sarili nilang multi-role fighter. Ayon sa post ng hukbong dagat ng Ukraine sa Telegram, magkatulad lang ang pahayag nila at ng tagapagsalita nito. Nakakahiya itong pangyayari para sa Rusya. Kahit paano, napigilan ng Rusya ang drone attack ng Ukraine. Pero nawalan sila ng Su-30 SM dahil sa friendly fire. Tama? Hindi. Ayon kay Pletenchuk na iniulat ng Euromaidan Press. Mas kokonti ang gasolina ng mga Ruso dahil nasunog na naman ang isang oil depot ngayon. Sana magpatuloy ang bilis ng operasyon namin sa Crimea kung kaunti ang gasolina ng mga Ruso at may nasusunog na oil depot doon. Ipinapakita nito
na direktang tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang target. Abala ang Russia sa pagpapaputok sa sarili nilang eroplano, kaya hindi nila natamaan ang mga totoong banta na papalapit. Ang tagumpay ng Ukraine ay kinumpirma ng dalawang pinagkukunan, kabilang ang Crimean Wind Telegram Channel, na madalas nag-uulat ng mahahalagang ebidensya ng matagumpay na pag-atake ng Ukraine sa Crimea. Nag-post ang channel ng larawan at mapa na tila patunay na tinamaan ng drone ng Ukraine ang Govardiskoye Airfield at karatig na oil refinery. Ipinapakita sa mapa ang posisyon ng nasirang oil depot at airfield, ayon sa Crimean Wind sa isa sa mga larawang ibinahagi nito. Ipinapakita ng larawan ang dalawang hanay ng usok. Ayon sa channel, ang usok sa kanan ay mula sa nasusunog na oil depot, base sa larawan na may dalawang pinagmumulan ng usok. Samantala, inianunsyo na ng Special Operations Forces ng Ukraine sa buong mundo ang kanilang matagumpay na pag-atake. Noong Oktubre 17 ng gabi, ginamit ng Special Operations Forces ang strike drone para tamaan ang ilang target ng kalaban sa pansamantalang okupadong teritoryo ng Autonomous Republic ng Crimea. Iniulat ito ng Special Operations Forces sa kanilang Telegram channel. Ang resulta ng matagumpay na aksyon ng Special Operations Forces ng Ukraine ay ang pagkasira ng isang oil depot sa baryo ng Govardiskoye at isang FDKU ng Govardiskoye plant sa baryo ng Kyaner, Saksky District. Ngayon mukhang nasusunog na ang depot na iyon. Parang dobleng kahihiyan ito para kay Vladimir Putin at sa mga puwersang ipinadala ng leader ng Russia para ipagtanggol ang Crimea. Hindi lang basta na shootdown ng Russia ang sarili nitong jet habang ipinagtatanggol ang Crimea laban sa mga drone ng Ukraine. Hindi pa rin napigilan ang lahat ng drone na tumama sa target. Karaniwan sa Russian Defense Ministry, wala pa ring opisyal na pahayag ang Russia sa sinapit ng Su-30SM na tinamaan. Mas pinipili ng bansa na ituon ang pansin sa tingin nilang nagawa nila sa pagtatanggol laban sa pag-atake ng Ukraine. Ayon sa Moscow Times, Russia ang nagpatumba sa sarili nitong fighter jet. Walang binanggit ang Russian Defense Ministry maliban sa mga projectile na napabagsak ng kanilang air defenses. Sa magdamag hanggang Oktubre, 17 sinabi ng ministeryo na nasabat ng air defenses ng Russia ang 61 Ukrainian drone, kabilang ang 38 sa Black Sea at Crimea. Malamang hindi kasama sa 38 ang jet ng Russia, pero di na rin ikagugulat kung isama nila ito para madagdagan ang bilang. Sa huli, parang walang saysay. Maaring sabihin ng Russia na may napatumba silang kahit ilang drone. Hindi nito binabago ang katotohanan na tinamaan ng Ukraine ang target at nagawang pabagsakin ang Su-30SM dahil sa kapabayaan ng Russia, kahit hindi direkta. Kaya ano nga ba ang nawala sa Russia sa Crimea? Ang Su-30 ay malawakang itinuturing na isa sa pinakamagagaling na fighter jet na mayroon ang Russia sa kanilang arsenal, kahit na ayon mismo sa Russia. Noong Agosto 2021, ilang buwan bago inilunsad ni Vladimir Putin ang pananakop sa Ukraine, sabi ng Military Watch magazine, unang lumipad ang Su-30 noong Disyembre 1980, ilang taon bago bumagsak ang Soviet Union. Iyon ang dahilan kung bakit isa itong jet noong panahon ng Cold War. Pinagtitibay ito ng katotohanang nagsimula ang pagdevelop ng Su-30 noong 1986 at orihinal na planong gawin ito bilang isa pang bahagi ng Su-27 program ng Russia. Ayon sa Military Watch magazine, mas laganap ang Su-30 sa mundo kumpara sa ibang Su-27 at patuloy pa rin itong ginagawa para sa militar ng Russia at export. Dahil sa pagbuti ng kakayahan nito mula dekada 90, sinabi ng outlet na bago ang digmaan sa Ukraine, may halos 135 na ganitong jet ang Russian Air Force. Mas pinipili ang Su-30 at mga variant dahil mababa ang maintenance at napanatili ang maraming kakayahan ng Su-27 na basehan nito sa 100 at 35 na Su-30 ng Air Force ng Russia. Mga 75 dito ay mga variant ng Su-30SM na kamakailan lang nilang napabagsak. 22 pa sa mga jet na ito ang ginagamit ng Russian Navy. Patunay kung gaano ito pinahahalagahan ng Russia. At may magandang dahilan kung bakit mataas ang tingin ng Russia sa jet na ito. Ito lang ang jet na napabagsak nila. Kahit na dumating na ang Su-35, ang Su-30SM ay isa pa rin sa pinakamagagaling na jet
na kayang ilaban ng Russia. Ang Su-30SM ay isang multi-role fighter jet na may 2 piloto. Kayang lumipad hanggang Mach 1.75 o 1,300 at 50 mph sa mataas na altitude sa perpektong mga kondisyon. Ang jet ay may iba't ibang sensors, kabilang ang OLS, 30 Infrared Search and Track, na may laser ranging na ginagamit para gabayan ang mga sandata nito sa mga target, at isang L-100 at 75 Kibani 10-5 radar warning receiver. Iyon ay nagsisilbi ng mas depensibong layunin. Pinapatunayan ng Su-30SM ang reputasyon nito bilang multi-role fighter sa loadout nito. Kayang magpaputok nito ng iba't ibang guided munitions tulad ng AA, 10 AA, 11 AS, 14 AS, 17 at AS, 18 ng Russia. Pwede ring ikarga sa jet ang CAB at FAB bombs. Ipinapakita nitong kaya ring gamitin ng Russia ang Su-30SMs para maglunsad ng glide bombs na ginagamit sa pambobomba ng mga lungsod sa Ukraine. Ang mga glide bombs na ito ay karaniwang Russian FAB at CAB bombs na nilagyan ng espesyal na wing kits at simpleng satellite navigation systems. Pinapahaba nito ang abot ng mga bomba at pinapayagan ang Russia na ihulog ang mga iyon nang hindi kailangang nasa mismong ibabaw ng target. Ang layunin ay tiyakin na ang jet na ginagamit para magpakawala ng glide bomb ay nasa pinakamaliit na panganib na mapabagsak hanggat maaari. Hindi na mahalaga yon kung Russia na ang nagpapatumba ng Su-30SM para sa Ukraine. Konti pa lang sa mga guided munitions at bombang kayang ilunsad ng Su-30SM ang natalakay natin, marami pang iba. May ilang tampok ang Su-30SM na nagkakaiba ito sa mas lumang modelo ng Su-30 ng Russia. Kasama rito ang NO, 11 MBARS radar ayon sa ulat ng Military Watch magazine. Ang radar na iyon ay may 248 milyang pinakamalawak na detection range kasama ng isang wide-angle heads-up display. Nakakatuwang isipin, may bagong identification system na tumutulong sa piloto ng Su-30SM na makilala ang kaibigan o kalaban. Malamang nagustuhan ng mga operator ng air defense ng Rusya ang radar na ito. Noong gabi ng Oktubre 17 nagbigay ng mga dahilan ang Euromaidan Press. Hindi gugustuhin ng Rusya na mawalan ng Su-30SM, lalo na kung sarili nilang putok ang dahilan. Binanggit ng outlet na malawakang ginagamit ng Rusya ang mga eroplanong ito para magpaputok ng Kh-31P at Kh-58 na mga anti-radiation missile na partikular na dinisenyo para pahinain ang depensa sa himpapawid ng isang bansa. Ang ideya ay tinatarget ng anti-radiation missile ang anumang naglalabas ng radio frequency, tulad ng radar system. Pagkatapos, winawasak ng mga missile ang sistemang iyon, na sa ideal na sitwasyon ay nag-iiwan ng malinis na daan para sa iba pang mga bala na magdulot ng matinding pinsala sa ibang bahagi. Muli, kitang-kita ang versatility ng Su-30SM. Dahil sa pagbagsak ng isa sa mga jet na ito sa Crimea, maaaring hindi na kasing epektibo ang anumang susunod na pag-atake mula sa himpapawid na balak ng Russia mula sa peninsula, dahil wala na ito ng jet na nagpapaputok ng anti-radiation missiles. At oo, ayon sa Euromaidan Press, $50 milyon ang halaga ng isang Su-30SM para sa Russia. Nilinaw ng Military Watch magazine na ang Su-30SM ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 12 bilyon para sa Russian Defense Ministry. Ipinapahiwatig na $50 milyon ang presyo ng jet mula Russia. Kahit paano, milyon-milyong dolyar pa rin iyon na ayaw sayangin ng Russia. Huwag na nating sisihin ang kapalpakan ng air defenses nila. Ibig sabihin, gumastos pa sila sa mga balang ginamit para pabagsakin ang sarili nilang jet. Bukod sa pera, masakit para sa Russia ang mawalan ng Su-30SM dahil hirap silang gumawa ng fighter jet dahil kulang sa pyesa at manggagawa. Ayon sa Newsweek noong Hulyo 3, ang kakulangan ng bihasang manggagawa at pyesa ay humahadlang sa kakayahan ng Russia na gumawa ng bagong eroplanong pandigma. Karaniwan, ito sana ay isang halimbawa kung paano nagbubunga ang kombinasyon ng mga lumilipad na parusa ng Ukraine at ng tradisyonal na parusa ng kanluran. Ngayon, di sinasadyang nagpalipad ang Russia ng sarili nitong parusa para sirain ang isang mahalagang multi-role fighter jet na baka hindi na mapalitan. Hindi ibig sabihin na hindi na kayang magpadala ng Russia ng Su-30SM sa Crimea. Ibig sabihin,
Di na kayang palitan ng Russia ang mga jet habang dumarami ang nasisira sa paglipas ng panahon. Bagamat nakakahiya ito para sa Russia at kay Putin, dapat ay ituring lang itong isang hiwalay na insidente. Hindi naman ugali ng Russia na sirain ang sarili nilang tao at gamit dahil sa friendly fire na pwede namang iwasan, di ba? Hindi iyon ang kaso. Habang papalapit sa ika-4 na taon ng digmaan sa Ukraine, malinaw na tila mas natatamaan ng Russia ang sarili kaysa sa kanilang kalaban. Makikita ang pattern na ito sa lahat ng aspeto ng digmaan, kabilang na sa pinaka-basic na antas ng infantry. Minsan, nangyayari ang friendly fire dahil hindi na matiis ng mga sundalong Ruso ang kondisyon ng kanilang militar. Ganyan ang nangyari sa isang conscript na sundalong Ruso sa Narofominsk Military Base sa Moscow. Noong Oktubre 17 iniulat ng state media ng Russia na pinatay ng conscript ang isang kontraktual na sundalo bago magpakamatay. Ayon sa Kiev Independent, sabi ng Moscow Military District na nilabag ng sundalo ang patakaran sa paghawak ng baril kaya sila namatay. Paraan lang iyon ng pagsasabi. Isang sundalong Ruso ang nabaril at napatay ang kapwa Ruso bago itinutok sa sarili ang baril. Ang friendly fire na insidente ay nangyari dahil nabaliw sa trabaho ang isang sundalong Ruso. Marami pang iba na mas kahawig ang nangyari sa Su-30 SM sa ibabaw ng Crimea noong Oktubre 17. Parang paboritong sandata ng Russia ang mga bomba laban sa sarili nila. Noong Enero 2000 at 24 iniulat ng Radio Free Europe, Radio Liberty na kinumpirma ng Russia na aksidenteng binomba ng kanilang militar ang isa sa sarili nilang mga baryo sa Timog Voronezh. Sa isang malawakang airstrike na dapat sana ay tatama sa Ukraine, nagawa ng Russia na magdulot ng malaking pinsala sa sarili nila. Sa pagkakataong ito ay nasira ang 6 na gusali sa baryo ng Petropavlovka. Kahit papaano ay hindi naman nila napatay ang sarili nilang mga sibilyan. Iyon ang sinasabi ng ulat ng Russia. Matapos ang mahigit 1 taon, iniulat muli na binomba ng Russia ang sarili. Ayon sa Kiev Independent, naghulog sila ng smart bomb sa isang baryo sa Belgorod. Ginagamit ng mga smart bomb na ito ang parehong ulo ng bala ng FAB at Su-30SM lang ang kayang maglunsad nito. May navigation module ito para masiguro nilang mararating ang target. Hindi iyon nagawa ng Belgorod bomb. Isa na namang halimbawa ng Russia na tinatamaan ang sarili kahit di sumabog ang bomba. Ibinunyag din ng Kiev Independent sa ulat nito ngayong 2000 at 24 na tamaan ng Russia ang sarili nila gamit ang 100 at 65 at 13 pang FAB bombs sa Enero 26. 2,000 at 25 may sumasabog kada 2 araw. Nagpapakita ng problema sa arsenal ng Russia. Ayon sa isang hiwalay na ulat ng Washington Post, maaaring iyon ang problema. Nagkakaroon ng technical na depekto ang mga bomba ng Russia. Dahil dito, bumabagsak ang mga iyon bago pa tumawid sa hangganan ng Russia at Ukraine. Ayon sa ulat, sinabi ni Ruslan Leviev ng Conflict Intelligence Group sa isang 2,000 at 24 frontline update sa YouTube na may porsyento ng mga bomba ng Russia na depektibo. Sa tingin namin sanhi ng hindi maaasahang mga kit ang mga aksidenteng pagbitaw. Ngunit tila hindi ito inaalala ng Air Force. Tulad ng nabanggit, tinamaan ng Russia ang sarili gamit ang 13 bomba noong Enero 26. Sa katapusan ng Hulyo, umabot ito sa 100. Marami sa mga ito ay bumagsak sa mga tirahan ng sibilyan at malapit sa ilang paaralan. Naipaliwanag na ito sa naunang video, kaya panoorin mo iyon para sa karagdagang detalye tungkol sa problema sa mga bomba ng Rusya. Dahil dito, hindi na rin nakapagtataka na pinabagsak ng Rusya ang sarili nilang Su-30SM. Talagang may kasaysayan na ito ng pagtama sa sarili nila. Pero dagdag pa sa sakit, hindi lang siraulong sundalo o maling bagsak ng bomba ang sanhi ng maraming friendly fire sa Rusya. Minsan, ginagaya lang ng Rusya ang ginawa nila noong Oktubre 17 at sinisira ang sarili nilang eroplano. Noong Abril 2000 at 24 iniulat ng The New Voice of Ukraine na nawalan ang Rusya ng hindi bababa sa 13 eroplano. Dahil sa friendly fire sa mahigit 2 taon ng digmaan laban sa Ukraine. Tinalakay nito ang mga natuklasan ng isang Russian outlet na tinatawag na The Insider, na nagsabing ibinase nila ang kanilang mga natuklasan sa mga pahayag mula sa mga Russian source, kabilang na ang ilang state-run na outlet. Ang huli ay halos kasing tiyak na
nang makukuha pagdating sa kumpirmasyon na talagang nangyari ang mga insidenteng ito. Umabot sa 4 na Su-35, 3 Su-34, 2 A-50 U early warning at control aircraft, at tig-iisa ng Su-27 fighter jet, Mi-8 transport chopper, at Mi-24 helicopter ang mga nawalang sasakyang panghimpapawid ng Russia. May ibang ulat ukol sa bilang, ngunit pareho ang lawak ng mga nawala. Tandaan na ito ang 13 na iniulat ng mga Russian outlet. Maaaring mas marami pa rito. Noong Disyembre 2024, may nadagdag pang eroplano sa listahan. Ngayong pagkakataon, nadagdag ang isang Ka-52 chopper ayon sa defense blog. Ibinunyag ang impormasyong iyon ng pro-digma ang Russian Telegram channel na Fighter Bomber, na nagsabing paunang our air defense system habang nag-uulat tungkol sa pagkawala ng Ka-52. Noong 2025, hindi ang Su-30 SM sa Crimea ang unang fighter jet ng Russia na inalis. Noong Hunyo, iniulat ng Kiev Post na aksidenteng winasak ng Russia ang isa sa Su-25 nito, malapit sa Solidar. Muli, iniulat ng fighter bomber ang insidente. Kamangha-mangha, naglabas din ang parehong Telegram channel ng video ng insidente. Makikita sa footage ang dalawang Su-25 na magkasabay lumilipad, hanggang sa biglang nagpaputok ng misil ang isa sa kapwa jet. Ang tinarget na jet ay biglang nagliyab bago bumagsak. Sabi ni fighter bomber, nakaligtas ang piloto sa insidente at bali lang sa braso ang natamo. Nakakatawa, tinapos ni fighter bomber ang post sa pagsabing mananagot ang mga Ukrainians. Walang dapat sisihin ang Ukraine kung Russia mismo ang bumagsak sa sarili nilang jet. Sa huling pagbagsak ng Su-30 SM, maaaring igiit ng Russia na napilitan lang silang gumanti dahil sa drone attack ng Ukraine. Ang pagpapaputok ng Russian Su-25 sa kapwa eroplano ay nagpapakita ng kakulangan sa training ng mga piloto ng Russia. Mukhang nawawalan na ng kontrol ang Russia sa sarili nitong militar. Karaniwan ng friendly fire, pero bihira itong mangyari sa ganitong laki at gamit ang mahalagang kagamitan. Sa ibang bansa, ang Oktubre 17 ay ituturing na isang insidente na ibabalita ng media sa buong mundo. Batay sa lahat ng natalakay, ang pagbagsak ng sariling Su-30 SM ay parang normal lang sa militar ng Rusya na laging may bagong kababaan na nararating. Sa Crimea, unti-unting nawawala ang kontrol ni Putin sa peninsula. Tulad ng paghina ng militar niyang tamaan ang sariling air defenses. Bukod pa sa refinery, tinamaan ng Ukraine noong Oktubre 17, sunog muli ang isang oil depot sa Crimea matapos sunugin ng Ukraine kamakailan. Hindi ito unang beses na tinamaan ng Ukraine ang depot na ito, gaya ng makikita mo sa aming video. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para sa update sa kapalpakan ng Russia.